One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. Be with me, Lord, when I am in trouble. Blessed first Sunday of Lent, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. In today's gospel, we are being reminded about the temptations. The temptation that Jesus experienced. He is not spared of temptation. And because this is Lent, there are three things: fasting, repenting, and almsgiving. Di ba? Yun yung three basic words when it comes to Lent. Lent is also, it's a time for self-examination. Ito na nga yung ating pagninilay kung tawagin, and not to dwell on our faults, but to dwell on, to give ourselves a chance to improve ourselves. Yun yung opportunity na natin para mag-improve na tayo from makasalanan to unti-unti nating gustong magbago ang ating puso. Naalala ko kanina sa homily ni Father, dalawang bagay ang sinasabi sa second reading kasi it emphasizes two things. Yung pananampalataya natin, ginagamit natin yung pag-iisip at saka yung puso. Ano ba ang ibig sabihin ng ginagamit natin yung ating pag-iisip at yung ating bibig? We confess with our lips. Diba? Hindi naman natin masasabi yung I'm sorry on patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan nang hindi mo ginagamit ang iyong bibig. So, yung yung pagko-confess natin with our lips at yung pag-trust natin o pagbibigay natin ng tiwala sa Panginoong Diyos na tayo na nga ay kanyang pinatawad, at dahil sa pagpapatawad na yan at sa pagmamahal na yan sa atin, hindi niya tayo pababayaan. So, ibig sabihin, binibigyan niya tayo every time na merong Kwaresma. Ito nga yung sinasabi ko na, yes, we are being reminded of the passion, the death, and the resurrection of Jesus. And it is also our reminder na pwede pa tayong maging mabuting tao. Unti-unti tayong binabago. Binabago niya tayo araw-araw. Kahapon nabanggit ko na we take up our cross, we carry our cross every single day. And because our calling is to live our faith, hindi lang basta ito sinasabi nagdadasal, sinasabi lang, lahat sinasabi, hindi. Dapat nakikita sa atin. Kung ikaw ay isang tao na tampulan ka ng tsismis, hindi yun naaayon sa Diyos. Kung ikaw ang isang tao that divides the group, ikaw yung gagawa ka ng kwento para instead na magkasundo-sundo ay magkagalit-galit. Hindi. That is not in accordance with God's will. Kasi ang gusto ng Diyos, magkakasundo ang mga tao. Ayaw niya ng nag-aaway. Ayaw niya ng may nagsisigawan. At ayaw niya ng sapawan. Hindi ganyan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya, tayo-tayo. Bati-bati tayo. Halika tayo-tayo. Sama-sama tayo. Usap tayo. Usap tayo. Hindi sinisigawan. Hindi inaalipusta. Hindi inaaway. And kung ang paiiralin natin sa puso natin ay pagmamahal despite na siya ay nang-aaway, pagmamahal at pag-unawa despite na sinisiraan ka, naku, may kapupuntahan ka. Kaya nga naman, ang paalala sa atin is, Lord, tulungan niyo po akong mag-resist ng temptation.
Be with me, Lord, when I am in trouble. Because trouble is everywhere. Nakapaligid sa atin ng trouble. Kaya dapat alam natin kung papaano tayo ay kakapit sa Diyos at hindi tayo padadala sa hatak ng kalaban. Tayo'y manalangin. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest so that we will be merciful just like you, we will be loving just like you, and we will be forgiving just like you. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.